Magandang araw! Alam mo ba kung ano ang salawikain? Ang salawikain ay mga kasabihang puno ng karunungan at aral mula sa ating mga ninuno. Mga simpleng pangungusap pero may malalim na kahulugan, ginagamit bilang gabay sa ating buhay. Kaya naman sa video na ito, tuklasin natin ang 20 halimbawa ng salawikain at ang kanilang kahulugan. Handa ka na? Tara, simulan na natin! Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Ibig sabihin, kailangang alalahanin at pahalagahan ang nakaraan upang magtagumpay sa hinaharap. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ibig sabihin, habang umaasa tayo sa awa ng Diyos, kailangan pa rin nating magsikap at kumilos para makamit ang ating mga pangarap. Ang bayaning nasugatan, nag-iibayo ang tapang. Ibig sabihin, ang tunay na bayani ay hindi natatakot sa mga pagsubok. Sa halip, lalo siyang lumalakas sa kabila ng mga sugat at sakripisyo. Kapag may itinanim, may aanihin. Ibig sabihin, ang pagsisikap ngayon ay may magandang bunga sa hinaharap. Ang hindi na pagod magtipon, walang hinayang magtapon. Ibig sabihin, ang madaling nakakakuha ng kayamanan ay madali rin itong ginagastos at hindi pinahahalagahan. Ang iyong kakainin sa iyong pawis manggagaling. Ibig sabihin, dapat paghirapan ang anumang kakainin o gagamitin sa buhay dahil ang tagumpay ay bunga ng sariling pagsisikap. Walang matimtimang birhen sa matiyagang manalangin. Ibig sabihin, kung tunay kang determinado at hindi sumusuko, makakamit mo ang iyong mga hinihiling o pangarap. Ang lumalakad ng mabagal, kung matinik ay mababaw. Ang lumalakad ng matulin, kung matinik ay malalim. Ibig sabihin, ang maingat na tao ay mas maliit ang tsansang mapahamak, samantalang ang pabigla-bigla at padalos-dalos ay maaaring malagay sa malaking gulo o kapahamakan. Ubos-ubos biyaya, bukas na katunganga. Ibig sabihin, ang taong magastos at hindi marunong magtipid ay mauubusan at maghihirap sa hinaharap. Ang mabuting halimbawa ay higit na mabisa kaysa pahayag na dakila. Ibig sabihin, mas epektibo ang pagpapakita ng mabuting asal kaysa sa simpleng pagsasalita lamang tungkol dito. Ang taong walang kibo, nasa loob ang kulo. Ibig sabihin, ang tahimik na tao ay maaaring nagtataglay ng matinding damdamin, galit, o hinanakit na hindi nila ipinapakita sa iba. Ang taong tamad, kadalas ay salat. Ibig sabihin, ang tamad na tao ay madalas na naghihirap dahil wala siyang sipag at tiyaga sa buhay. Madaling maging tao, mahirap magpakatao. Ibig sabihin, madaling ipanganak bilang isang tao, ngunit mahirap mamuhay ng may tunay na kabutihan at prinsipyo. Aanhin mo ang palasyo kung ang nakatira ay kwago. Mabuti pa ang bahay kubo, ang nakatira ay tao. Ibig sabihin, mas mainam ang simpleng tahanan na puno ng pagmamahalan kaysa sa marangyang bahay na puno ng kasamaan. Ano man ang gagawin, makapitong iisipin. Ibig sabihin, bago gumawa ng isang desisyon, siguraduhin munang ito ay napag-isipan ng mabuti. Ano man ang gawa at dali-dali ay hindi iigi ang pagkakayari. Ibig sabihin, ang anumang minamadali ay kadalasang hindi maganda ang kinalalabasan. Huwag magbilang ng manok hanggat hindi napipisa ang itlog. Ibig sabihin, huwag maging kampante o umasa sa isang bagay na hindi pa tiyak na mangyayari. Pagkapawi ng ulap, lumilitaw ang liwanag. Ibig sabihin, matapos ang mga pagsubok at suliranin, darating din ang liwanag at ginhawa. Ang maniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Ibig sabihin, ang madaling maniwala sa tsismis o walang batayang kwento ay hindi gumagamit ng sariling pag-iisip at madaling maloko. Walang humawak ng lutuan na hindi naulingan. Ibig sabihin, ang taong nakikisali sa isang gulo o issue ay siguradong madadamay kahit hindi siya ang pinagmulan nito. At yan ang mga halimbawa ng salawikain na dapat nating tandaan. Alin sa mga ito ang pinaka nagustuhan mo? I-share mo yan sa comment section.
Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.